Tapos na ang pagpapanggap, Amara. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Amara na parang bubog. Malamig, matulis, walang bakas ng pag-aalangan. Napahinto ang kanyang paghinga. Tila biglang nabasag ang buong mundo sa paligid niya at ang tanging natira ay ang mukha ng lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang asawa, ang kanyang si Dante. Ngunit hindi ito ang Dante na kilala niya. Ang Dante na kilala niya ay ang nagsabing, 5 minuto lamang ang nakalipas. Ikaw at ang magiging anak natin ang buhay ko, Amara. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Nakangiti pa ito noon. Ang mga matay nagniningning sa liwanag ng kandila na nasa gitna ng kanilang hapag-kainan. Hinahaplos nito ang kanyang malaking tiyan. Ang init ng palad nito'y dumadampi sa kanyang balat. Nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at walang hanggang pagmamahal. Naalala pa niya ang lambot ng boses nito. Gagawin ko ang lahat para maging reyna ka sa buhay ko. Bulong nito. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Ikaw at ang ating munting prinsipe. At naniwala siya. Bakit naman hindi? Sa loob ng 2 taon, ipinaramdam sa kanya ni Dante Imperial na siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Isang bilyonaryo na may gininto ang puso. Isang asawang inuuna ang kanyang kaligayahan bago ang sarili nito. Ang kanilang buhay ay isang perpektong fairy tale. Pero ngayon, ang fairy tale ay nagmistulang isang bangungot. Ang ngiti sa labi ni Dante ay nawala na. Ang nagniningning niyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at blangkong titig. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Anong sinasabi mo, mahal? Tanong ni Amara. Nanginginig ang boses. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na para bang doon humuhugot ng lakas. Hindi sumagot si Dante. Nakatitig lang ito sa kanya at sa bawat segundong lumilipas, lalong nadudurog ang puso ni Amara. Isang anino ang gumalaw mula sa madilim na sulok ng kanilang mansyon. Lumabas ang isang babae, si Isla Velez, ang pinagkakatiwalaang assistant ni Dante. Ngunit ang tingin nito sa kanya ngayon ay hindi na ang dating magalang na tingin. May halong pagkaawa at tagumpay. Sir, sabi ni Isla, ang boses ay professional pero may pahiwatig ng panunuya. Nakahanda na po ang sasakyan. Nalilito si Amara. Saan? Saan tayo pupunta? Dante, anong nangyayari? Bumuntong hininga si Dante. Isang tunog na puno ng pagod at pagkainip. Tumingin ito kay Isla. Ikaw na ang magpaliwanag sa kanya. Utos nito, bago tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Dante! Sigaw ni Amara. Sinubukang tumayo, pero nanghina ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang ulo. Ang buong silid ay nagsimulang umikot. Huwag mo na siyang tawagin, sabi ni Isla, lumalapit sa kanya. Ang Dante na minahal mo ay hindi naman talaga nag-exist. Bawat salita ni Isla ay isang dagok. Lahat ng ito, itinuro ni Isla ang marangyang silid, ang mga mamahaling gamit, ang kasal, ang pagmamahal. Lahat yan ay isang malaking palabas. At ikaw, Amara, ikaw ang bida na walang kamalay-malay. Hindi maaari. Isang kasinungalingan. Tiningnan ni Amara ang papalayong likod ng kanyang asawa. Ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay. Dante. Halos pabulong na lamang ang kanyang tawag. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang talukap. Ang kirot sa kanyang ulo ay lumalala, kasabay ng kirot sa kanyang dibdib. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng kadiliman, ay ang paghinto ni Dante sa may pintuan. Hindi ito lumingon. Nawalan ng malay si Amara, bumagsak sa malambot na carpet. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang huling utos ni Dante kay Isla, isang boses na walang anumang emosyon. Dalhin na siya sa kotse. Ang unang pumasok sa isip ni Amara ay ang amoy. Amoy ng alikabok at mamasamasang lupa. Mabigat sa hangin, kumakapit sa kanyang lalamunan.
Kasunod noon ay ang sakit. Isang kumikirot na sakit sa kanyang ulo at ang magaspang na hapdi sa kanyang mga pulsuhan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim. Tanging isang mahinang bumbilya na nakasabit sa mataas na kisame ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nakita niya ang mga anay na pader, mga sapot ng gagamba sa bawat sulok, at ang sahig na semento. Nasaan ako? Sinubukan niyang gumalaw, ngunit hindi niya magawa. Doon niya naramdaman ang lubid na mahigpit na nakatali sa kanyang mga kamay at paa. Ginigapos siya sa isang matigas na upuang kahoy. Giniginaw siya, ngunit hindi dahil sa lamig ng hangin. Giniginaw siya dahil sa takot. Dante? Mahina niyang tawag. Umaasa pa ring isa lamang itong masamang panaginip. Dante, nasaan ka? Isang pamilyar na tunog ng mga yabag ang kanyang narinig. Mula sa kadiliman, lumabas ang kanyang asawa, ngunit iba na ang kanyang anyo. Wala na ang mamahaling suit na suot niya kanina sa kanilang hapunan. Napalitan ito ng itim na t-shirt at pantalon. Ang mukha niya'y seryoso, walang emosyon. Gising ka na pala, sabi ni Dante. Ang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa loob ng bodega. Dante, ano to? Bakit mo ginagawa ito? Umiiyak na tanong ni Amara. Pakawalan mo na ako. Parang awa mo na. Baka mapaano ang baby natin. Sa pagbanggit ng sanggol, isang bahagyang pagbabago ang gumuhit sa mukha ni Dante. Isang kislap ng, kung ano man yon, agad ding nawala. Ang baby, pag-uulit niya, na para bang ngayon lang niya naalala. Oo nga pala, ang pinakamahalagang parte ng plano. Plano? Lumapit si Dante sa kanya. May kinuha sa kanyang bulsa, isang luma at kupas na litrato. Ipinakita niya ito kay Amra. Larawan ng isang masayang pamilya, isang lalaki, isang babae, at isang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Dante. Ang pamilya ko, sabi niya. Ang pamilyang winasak ng tatay mo. Umiling si Amra. Hindi totoo yan, di pa yan. Mabuting tao ang papa. Mabuting tao? Tumawa si Dante. Isang tawang walang saya. Sabihin mo yan sa nanay ko. Namatay siyang miserable, Amara. Namatay siyang sawi dahil sa isang kasosyong traidor. Isang kasosyo na nagngangalang Mateo de la Vega. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Amara. Kasama sa negosyo ni Papa ang mga imperial. Pero hindi niya kayo trinaydor. Hindi niya magagawa yon. Pero ginawa niya. Sigaw ni Dante. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang nag-aalab na galit sa mga mata nito. At ngayon, magbabayad siya. Magbabayad kayong dalawa. Anong kukunin mo sa amin? Pera? Wala na kaming pera, Dante. Matagal nang nalugi ang negosyo ni Papa. Ngumisi si Dante, isang ngising nakakatakot. Hindi pera ng tatay mo ang kailangan ko. Sa senyas niya, muling lumitaw si Isla Velez. May dalang isang folder. Inilapag niya ito sa isang lumang mesa sa tabi ni Amara. Ang nanay mo, si Dr. Althea Cruz. Pagsisimula ni Isla na parang isang abogadong naglalahad ng kaso. Bago siya mamatay, nakadiskubre siya ng isang revolutionary biotech patent. Isang lunas na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Hindi maintindihan ni Amara. Anong kinalaman niyan dito? Nakalagay sa kanyang last will and testament. Pagpapatuloy ni Isla, binubuklat ang mga dokumento na ang patent ay mananatiling nakalak sa isang high-security digital vault at may isang paraan lang para mabuksan ito. Tumingin si Isla mula sa papel patungo sa tiyan ni Amara. Ang susi ay hindi isang password. Ito ay isang biometrikong pirma. Ang DNA ng isang direktang inapo niya. Ang DNA ng magiging anak mo. Napatulala si Amara. Nanlamig ang buo niyang katawan. Tumingin siya kay Dante. Naghahanap ng kahit anong senyales na isa lang itong malaking biro. Pero wala. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat.
ang pag-ibig, ang kasal, ang pagbuo nila ng pamilya. Hindi ito dahil sa pagmamahal. Ito ay dahil sa isang susi. Ang anak niya ay isang susi. Napayuko siya at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Hindi na luha ng pagkalito, kundi luha ng matinding galit at bigat ng puso. Tumingin siyang muli kay Dante, hindi bilang asawa, kundi bilang isang kaaway. Ang lalaking minahal niya ng buong puso ay isa palang halimaw. Tumalikod na si Dante. Bantayan mo siya, Isla? Habang naglalakad ito palayo, isang tanong na lang ang namutawi sa mga labi ni Amara. Minahal mo ba ako, Dante? Kahit konti lang. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. Paano mo mamahalin ang isang kasangkapan? Sagot nito, bago tuluyang naglakad at nawala sa dilim. Naiwan si Amara sa piling ni Isla Velez. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngangiting nakakakilabot. Huwag kang mag-alala, sabi ni Isla. Aalagaan kitang mabuti hanggang sa araw na manganak ka. Ilang kilometro ang layo mula sa bodegang kinaroroonan ni Amara. Nakaupo si Mateo de la Vega sa kanyang lumang leather na upuan. Hawak ang kanyang cellphone. Isang mabigat na kaba ang dumagan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na pamilyar sa kanya mula sa dati niyang propesyon. Ito ang pakiramdam na mayroong hindi tama. Pang-10 beses na niyang sinusubukang tawagan ang numero ni Amara. At sa pang-10 beses, ang tanging sumasagot ay ang malamig at paulit-ulit na boses mula sa kabilang linya. The number you have dialed is currently out of reach. Hindi ugali ni Amara ang hindi sumagot, lalo na kung galing sa kanya ang tawag. Kahit gaano pa ito ka-busy, kahit nasa gitna pa ng isang mahalagang pagpupulong, gagawa at gagawa ito ng paraan para mag-reply. Papa, okay lang po ako. Tawag po ako ulit mamaya. Kahit isang simpleng text message lang, sapat na. Ngunit ngayon, wala. Walang tawag, walang text. Katahimikan. Tumingin si Mateo sa bintana ng kanyang maliit na bahay. Gabi na. Ang huli nilang pag-uusap ay kaninang umaga lamang. Masayang-masaya si Amara habang ikinukwento ang surpresang hapunan na inihanda para sa kanya ni Dante. Si Dante, mula pa sa simula, hindi gumaan ang loob ni Mateo sa lalaking iyon. Masyadong perpekto, masyadong magaling magsalita. Sa mata ng iba, si Dante Imperial ay isang prinsipe. Ngunit sa mata ni Mateo, na si nanay na tumingin sa likod ng mga maskara, may nakikita siyang hindi niya maipaliwanag. Tumayo siya. Hindi na siya maaring maghintay pa. Ang instinto niya, na ilang beses nang nagligtas sa kanyang buhay noon, ay sumisigaw na ngayon. Pumunta siya sa kanyang kwarto at binuksan ang ilalim ng kanyang aparador. Sa ilalim ng mga lumat na katuping damit, may isang tabla na maluwag. Inangat niya ito at bumungad sa kanya ang isang bakal na kahon. Binuksan niya ito. Amoy ng langis at metal ang sumalubong sa kanya. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga kagamitang matagal na niyang hindi ginagamit. Mga alaala ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Kinuha niya mula roon ang isang maliit at itim na pulseras. Naalala niya ang araw na ibinigay niya ito kay Amara. 1 buwan bago ito ikasal. Ano to pa? Tanong ng kanyang anak. Nakangiti. Isang anting-anting, sagot niya habang isinusuot ang pulseras sa kamay nito. Bigay pa sa akin ng lola mo para lagi kang ligtas, anak. Isang kasinungalingan. Ang pulseras ay hindi isang anting-anting. Ito ay isang high-grade GPS tracker na may kasamang miniature audio receiver. Isang bagay na ginawa niya para sa sarili niyang kapayapaan ng isip. Bumalik siya sa kanyang sala. Dala ang isang luma, ngunit matibay na laptop. Binuksan niya ito at sinimula ng isang programang naka-encrypt. Ilang sandali lang, isang mapa ang lumitaw sa screen. Nag-type siya ng isang command at sa isang iglap,
Isang maliit na pulang tuldok ang kumislap sa mapa. Nakahinga ng maluwag si Mateo nang makitang gumagana pa ito. Ngunit ang ginhawang iyon ay agad na napalitan ng takot. Ang pulang tuldok, ang lokasyon ni Amara, ay hindi nasa mansyon ng mga imperial. Hindi rin ito nasa alinman sa mga restaurant o hotel na pag-aari nila. Ito ay nasa isang abandonadong industrial zone sa labas ng syudad. Isang lugar na kilala sa mga tagong transaksyon at madidilim na gawain. Tumigas ang panga ni Mateo. Ang kanyang pinakamasamang hinala ay nagkakatotoo. Hindi kita pababayaan, anak, bulong niya sa sarili. May isa pa siyang sinubukang gawin. Inactivate niya ang audio receiver sa pulseras. Umaasang maririnig niya ang boses ng kanyang anak. Ngunit ang tanging narinig niya ay isang malakas na static. Isang ingay na nakakabingi. Para bang may sumasagap sa signal. Sinubukan niyang ayusin ang frequency pero walang nangyari. At pagkatapos ng ilang segundo, ang static ay biglang nawala. Signal lost. Iyon ang mga salitang lumabas sa screen. Napatingin si Mateo sa mapa. Ang pulang tuldok ay nandoon pa rin, hindi gumagalaw. Alam na niya ang lokasyon. Ngunit wala na siyang paraan para malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Para siyang bulag. Isang ama na alam kung nasaan ang kanyang anak na nasa panganib. Ngunit walang ideya kung ano ang kalagayan nito. Isinara niya ang laptop. Muli siyang bumalik sa kanyang kwarto sa bakal na kahon. Sa pagkakataong ito, ang kinuha niya ay isang baril. Kinasa niya ito, ang tunog ng metal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Wala na ang nag-aalalang ama. Ang naroon ngayon ay ang dating ahente, handa nang gawin ang lahat para sa kanyang nag-iisang misyon. Ang iligtas si Amara. Lumipas ang mga araw na tila ba mga multo sa loob ng bodega. Walang kulay, walang buhay. Para kay Amara, ang bawat umaga ay kapareho lamang ng gabi. Malamig, malungkot, at puno ng takot. Ang tanging nagpapaalala sa kanya ng paglipas ng oras ay ang pagdating ni Isla Vele. Oras na para kumain, mahal na reyna. Sabi ni Isla, ang boses ay puno ng sarkasmo. Inilapag nito sa sahig ang isang platong may lamang tuyong tinapay at isang basong tubig. Pasensya na. Ito lang ang kaya ng budget. Alam mo na, para sa mga bankrupt na pamilya. Hindi sumasagot si Amara. Natututunan na niyang walang saysay ang pakikipagtalo kay Isla. Hinahaplos na lamang niya ang kanyang tiyan. Tinitiyak sa kanyang anak na nasa loob na magiging maayos din ang lahat, kahit na siya mismo ay hindi na sigurado. Ngunit ang gabi ay nagdadala ng ibang kwento. Isang gabi, nagising si Amara dahil sa isang pamilyar na amoy. Amoy ng mainit na lugaw na may mangga. Ang paborito niya. Ang laging hinahanap-hanap niya mula nang maglihi siya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Sa dilim, nakita niya ang isang anino. Nakatayo malapit sa kanya. Inilalapag sa sahig ang isang maliit na mangkok. Si Dante, hindi ito nagsasalita. Hindi rin ito tumitingin sa kanya. Pagkatapos ilapag ang lugaw, agad itong tumalikod at tahimik na umalis na para bang hindi kailanman nagpakita. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin ito nang dalawin siya nito sa bodega. Dante, salamat sa... Huwag kang magsalita. Putol nito sa kanya. Ang boses ay kasing lamig ng dati. Kumain ka na lang. Kailangan mong maging malusog para sa bata. Pagkatapos ay aalis na ulit ito. Iiwan siyang muli sa kanyang pagkalito. Ano ba talaga siya? Isang halimaw na walang puso? O isang lalaking nakakulong din sa sarili niyang galit na paminsan-minsan ay nagpapakita ng anino ng dating pagmamahal? Ang bawat pagkain na palihim niyang iniiwan, ang bawat kumot na nadadatnan na lamang niyang nakabalot sa kanya pagkagising ay mga maliliit na sinag ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ngunit ang bawat malamig na titig at masasakit na salita nito ay muling nagpapag-unaw sa anumang pag-asa
na kanyang nararamdaman. Isang hapon, habang sinusubukan niyang ayusin ang kanyang pansamantalang higaan, narinig niya ang nagtataas na boses mula sa labas ng bodega. Boses ni Dante at ni Isla. "Hindi ito ang plano, Dante," sigaw ni Isla. "Pinapahirapan mo ang sarili mo." "Basta't wag mo siyang sasaktan," mariing sagot ni Dante. "Gawin mo ang lahat, pero huwag na huwag mong dadapuan ng daliri si Amara. Maliwanag?" "Bakit? Dahil ba mahal mo pa siya?" May panunuyang tanong ni Isla, isang mahabang katahimikan. "Gawin mo na lang ang sinabi ko." Iyon na lamang ang narinig ni Amara. Pag-asa. Isang munting pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Ngunit agad din yung nalanta nang maalala niya kung nasaan siya at kung bakit siya naroroon. Kinabukasan, pumasok si Isla na may dalang timba at basahan. "Dahil mukhang nababagot ka na riyan, maglinis ka." Utos nito, itinapon ang mga gamit sa sahig. "Simulan mo sa sulok na yon. Ayokong makakita ng kahit isang alikabok." Walang nagawa si Amara, kundi sumunod habang nagpupunas ng isang lumang estante na puno ng agiw, isang kahoy na kahon ang kanyang natabig. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Kumalat ang mga laman nito, mga lumang litrato, ilang medalya, at isang maliit na diary na gawa sa katad. Pinulot niya ang diary. Luma na ito at may nakaukit na inisyal sa harap. C.I. Cecilia Imperial. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Alam niya kung kanino iyon. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang diary. Ang talaarawan ng ina ni Dante. Mabilis na itinago ni Amara ang diary sa ilalim ng mga basahan bago pa man makalapit si Isla. Nagpanggap siyang abala sa paglilinis kahit na ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ang bigat ng katad na talaarawan sa kanyang kamay ay parang bigat ng isang buong kasaysayan. Kinailangan niyang maghintay. Naghintay siya na umalis si Isla. Naghintay siya na lumalim ang gabi at ang tanging maririnig na lamang ay ang pagaspas ng hangin sa mga butas ng bodega. Sa liwanag ng nag-iisang bumbilya, dahan-dahan niyang kinuha ang diary mula sa pinagtaguan nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang sulat kamay sa loob ay maganda at pino. Ngunit sa mga huling pahina, ito'y naging magulo at nanginginig. Isang testamento ng isang isipang unti-unting nawawala. Binasa niya ang tungkol sa mga pangarap ni Cecilia para sa kanyang nag-iisang anak na si Dante. Binasa niya ang tungkol sa pagmamahal nito sa kanyang asawa. Ngunit ang pinakakumuha ng kanyang pansin ay ang mga pahina kung saan inilalarawan nito ang isang anino. Isang anino ang unti-unting lumalamon sa aking isipan. Sulat ni Cecilia. Nagsimula sa simpleng pagkalimot. Ngayon, nawawala na ang mga pangalan, ang mga alaala. Minsan, tinitingnan ko ang aking anak at kailangan kong pilitin ang sarili kong alalahanin ang kanyang pangalan. Ang sakit, napakasakit. Habang binabasa niya ang mga salita, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Ang mga sintomas na inilalarawan, ang pagkalito, ang pagkawala ng memorya, ang unti-unting paghina ng katawan ay hindi bago sa kanya. Sinabi ng mga doktor na ito ay isang pambihirang sakit, namamana raw. Isang sumpa sa aming dugo, walang lunas, sabi nila. Tanging paghihintay na lamang sa dilim. Sumpa sa dugo, walang lunas. Biglang may pumasok sa isip ni Amara. Isang alaala ng kanyang ina, si Dr. Althea Cruz, sa laboratorio nito. Bata pa siya noon, pinapanood ang kanyang ina na nakatitig sa isang microscope. "Ano po iyan, Mama?" tanong niya. Ngumiti ang kanyang ina, isang ngangiting pagod pero puno ng pag-asa. "Gumagawa si Mama ng isang susi, anak. Isang napakaliit na susi para ayusin ang mga sirang bahagi sa loob ng ating katawan. Isipin mo,
Isang araw, ang mga sakit na wala pang lunas ngayon ay magiging isang masamang panaginip na lang. Para po sa anong sakit yan, Mama? Tumingin sa kanya ang ina niya at nakita ni Amara ang determinasyon sa mga mata nito. Para sa isang sakit na kumukuha sa pinakamahalaga nating yaman, anak. Ang ating mga alaala. Ang mga alaala. Napabitaw si Amara sa diary. Napasandal siya sa pader. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Pinagsama-sama niya ang lahat. Ang sakit na pumatay sa ina ni Dante. Isang pambihirang neurodegenerative disorder na namamana. Ang habambuhay na pananaliksik ng kanyang ina. Isang revolutionary gene therapy. Isang biotech patent. Ang lunas para sa isang sakit na kumukuha ng mga alaala. Hindi maaari, ngunit totoo. Malinaw na parang sikat ng araw. Ang lahat ng piraso ay nagtutugma. Ang paghihiganti ni Dante ay nakatutok sa mismong lunas na maaaring nagligtas sa kanyang ina. Ang mana na gusto niyang kunin mula sa kanilang anak ay ang tanging pag-asa na maaaring nagpabago sa kanyang madilim na nakaraan. Napahagulhol si Amara. Ngunit hindi ito iyak ng takot. Ito ay iyak dahil sa isang napakatinding kabalintunaan. Umiiyak siya para kay Cecilia na namatay nang hindi alam na ang lunas ay abot kamay na. Umiiyak siya para sa kanyang ina na ang obra maestra ay ginagamit ngayon bilang sandata. At umiiyak siya para kay Dante. Ang lalaking nilamon ng galit, bulag sa katotohanan na ang kaaway na kanyang hinahabol ay siya ring sagot sa kanyang pinakamatinding dasal. Nayakap niya ang diary sa kanyang dibdib. Ang katawan ay nanginginig sa tindi ng kanyang emosyon. Hindi niya namalayan ang aninong pumasok sa bodega. Hindi niya narinig ang mga yabag na papalapit. Isang malamig na boses ang pumunit sa kanyang pagdadalamhati. "Anong ginagawa mo?" Napatingala si Amara. Nakatayo sa kanyang harapan si Dante, ang mga matay nakatutok sa diary na hawak niya. Ang mukha nito'y madilim, mas madilim pa kaysa sa mga anino sa paligid nila. Ang diary. Sa lahat ng bagay sa mundong ito, iyon ang isang bagay na hindi niya inaasahang makikita sa mga kamay ni Amara. Ang manipis na kwadernong iyon ay hindi lang basta isang tala-arawan. Iyon ang kanyang Biblia. Ang testamento ng kanyang paghihiganti. Automatikong kumuyom ang kanyang mga kamao. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang dibdib. Pamilyar ang pakiramdam na ito. Isang lumang kaibigan na laging bumabalik sa tuwing naaalala niya ang nakaraan. "Anong ginagawa mo?" Ulit niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Mabilis niyang hinablot ang diary mula sa mga kamay ni Amara. Ang paghawak niya rito ay marahas at nakita niya ang takot sa mga mata ng babae. "Dante, pakinggan mo ako," nagsusumamong sabi ni Amara. Ang mga luhay muling tumutulo sa kanyang mga pisngi. "Ang sakit ng nanay mo, ang patent ng nanay ko. Magkaugnay sila. Ang lunas, tumahimik ka." Sigaw niya sapat na para umalingaw-ngaw sa buong bodega. "Wag na wag mong babanggitin ang pangalan ng nanay ko. Wala kang karapatan." Hindi niya ito kayang pakinggan. Ang mga salita nito ay lason. Isang desperadong pagtatangka na guluhin ang kanyang isipan. Tinalikuran niya si Amara at naglakad palayo. Mahigpit na hawak ang diary. Bawat hakbang niya palayo ay isang pagtakas mula sa mga mata nitong nangungusap. Sumandal siya sa malamig na pader sa pinakamadilim na sulok ng bodega at binuklat ang diary. Ang mga pahina ay lumana, ngunit ang bawat salita ay nakaukit sa kanyang memorya. Biglang bumalik ang isang alaala. Isang 10 taong gulang na batang Dante ang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Payat na ito, ang dating masayang mga mata ay blangko na ngayon. Hawak niya ang kamay nito. "Mama, ako po ito, si Dante," sabi niya, pinipigilan ng pag-iyak. "May dala po akong bulaklak paborito ninyo.
Tumingin ito sa kanya, ngunit walang pagkilala sa mga mata nito. Ngumiti ito, isang nangiting malungkot at wala sa sarili. "Ang gwapo mo namang bata," sabi nito. "Sino ka?" "Hinihintay ko kasi ang anak ko, si Dante. Nakita mo ba siya?" Ang sakit. Ang sakit na naramdaman niya sa sandaling iyon ay bumalik ng buong buo. Isang sugat na hindi kailanman naghihilom. "Sir?" Isang boses ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Si Isla, nakatayo ito sa kanyang tabi, ang muka'y puno ng pag-aalala. "Nakita ko ang nangyari," mahinang sabi nito. "Ginagamit niya laban sa iyo ang alaala ng iyong ina. Isang desperadong babae, Dante. Ganyan din ang ama niya, traitor at manipulador." Inilagay ni Isla ang kamay nito sa kanyang balikat. "Huwag mong hayaang linlangin kanya. Huwag mong kalimutan kung bakit natin ginagawa ito. Ang hustisya para sa iyong ina. Ang utang na dugo na kailangang bayaran." Ang mga salita ni Isla ay parang langis na ibinuhos sa nag-aapoy niyang galit. Tama siya. Hindi siya maaaring maging mahina. Hindi ngayon. Ngunit nang bumalik siya sa loob ng bodega, natanaw niya si Amara. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ang kanilang anak mula sa kalupitan ng mundo. Isang digmaan ang naganap sa loob niya. Ang isang bahagi niya ay gustong tapusin na ang lahat ng ito, kunin ang kailangan niya, at talikuran ang babaeng nagpapaalala sa kanya ng isang kasinungalingan. Ngunit may isa pang bahagi, isang maliit at halos hindi na humihingang bahagi na gustong lumapit dito, yakapin ito at sabihing, "Patawarin mo ako." Tumingin siya sa malaking tiyan ni Amara. Sa loob niyon ay ang kanyang anak, ang kanyang dugo, at ang susi sa kanyang paghihiganti. Pinatigas niyang muli ang kanyang puso. Lumapit siya kay Isla. Siguraduhin mong hindi na niya mahahawakan ng anumang personal na gamit. Utos niya, ang boses ay matigas at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. At doblehin mo ang pagbabantay. Malapit na ang araw. Tumango si Isla. May isang munting kamangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tumalikod na muli si Dante, handa nang umalis. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, binuklat niyang muli ang diary. Itinapat niya ito sa liwanag ng bumbilya. Binasa niya ang huling pahina na isinulat ng kanyang ina, ang mga salitang naging mitya ng kanyang galit sa loob ng maraming taon. Ang lahat ay kasalanan ng pagtataksil ng mga De La Vega. Sinira nila kami. Sinira nila ako. Kabisado na niya ang bawat letra. Ngunit ngayon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, may napansin siyang kakaiba. Isang maliit na detalye na hindi niya kailanman nakita noon. Sa dulo ng pahina, sa ilalim ng huling pangungusap, may isang bahid ng tinta na bahagyang nabura. Sa ilalim nito, ang papel ay tila mas manipis at may kaunting gasgas na para bang may isang pahinang maingat na pinunit mula sa diary. Kumunot ang noo ni Dante. Imposible, mula nang makuha niya ang diary na ito, pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Wala sino man ang nakahawak nito maliban sa kanya. At kay Isla na tumulong sa kanyang itago ang lahat ng mga gamit. Isang munting binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Isang tanong na napakaliit ngunit nakakabahala. Ano ang nakasulat sa nawawalang pahina? Ipinagsawalang bahala niya ito. Guni-guni lang niya siguro iyon. Epekto ng mga salita ni Amara. Isinara niya ang diary at kasabay nito, isinara niyang muli ang pinto sa anumang pag-aalinlangan. Ang landas ay malinaw. Ang paghihiganti ay ang tanging daan. At walang sino man, kahit pa si Amara o ang sarili niyang naguguluhang puso, ang makakapigil sa kanya. Sa loob ng isang maliit at madilim na apartment sa kabilang panig ng syudad, ang hangin ay mabigat sa amoy ng kape at tensyon. Si Mateo de la Vega ay nakatitig sa isang malaking corkboard na nakasabit sa pader.
Puno ito ng mga litrato, mga mapa, at mga sinulid na nagkokonekta sa bawat isa. Mukha itong lungga ng isang baliw. Ngunit para kay Mateo, ito ang kanyang battlefield. Sa gitna ng board ay ang litrato ni Dante Imperial. Sa ilalim nito, ang litrato ni Amara na may malaking tandang pananong sa tabi. At sa gilid ang litrato ni Isla Velez. Sa loob ng ilang araw, ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang natitirang koneksyon mula sa kanyang dating buhay. Isang tawag sa isang dating kasamahan sa ahensya. Isang mensahe sa isang impormante na matagal nang nagretiro. Paunti-unti, binubuo niyang muli ang puzzle. Mateo, sigurado ka ba rito? Tanong ng isang lalaki na nakaupo sa tapat niya. Si Ricardo, isang dati ring ahente na ngayoy pribadong imbestigador na. Ang mga Imperial ay makapangyarihan. Baka mapahamak ka lang. Nasa panganib ang anak ko, Rick. Sagot ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa board. Wala akong pakialam kung sino pa ang babanggain ko. Ipinakita niya ang isang blueprint ng industrial zone kung nasaan si Amara. Nakuha ko na ang layout ng lugar. Ang bodega ay nasa pinakadulo, malayo sa pangunahing daan. May 2 posibleng pasukan, ang harapan na siguradong may bantay at isang bintana sa likod na nakaharap sa ilog. Isang suicide mission kung mag-isa ka lang, sabi ni Ricardo. Kaya nga kailangan ko ang tulong mo, sabi ni Mateo. Sa wakas ay tumingin sa kanyang kaibigan. Hindi bilang investigador, kundi bilang isang kaibigan. Bumuntong hininga si Ricardo. Alam mo namang hindi kita matatanggihan. Ngunit hindi lang ang lokasyon ang pinagtutuunan ng pansin ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa litrato ni Isla Velez. May mali sa kanya. Masyadong simple. Masyadong malinis ang kanyang record para sa isang taong kanang kamay ng isang bilyonaryo. Kagabi, nakuha niya ang impormasyong hinihintay niya. Isang lumang file mula sa isang kaso ng corporate fraud, 20 taon na ang nakalipas. Ang kaso kung saan nasangkot ang Imperial Holdings at ang De La Vega Enterprises. May isa pang pamilyang kasama sa transaksyon na yon, Rick, sabi ni Mateo. Kinukuha ang isang lumang litrato mula sa isang envelope. Isang minor partner, ang mga Velez. Itinabi niya ang litrato sa tabi ng litrato ni Isla. Ang lalaki sa lumang litrato ay may parehong mga mata, parehong hugis ng panga. Ang tatay ni Isla, bulong ni Ricardo. Siya yung nawala na lang na parang bula pagkatapos ng iskandalo, dala ang malaking pera. Hindi siya nawala, pagtatama ni Mateo. Nagtago siya. At ngayon, ang anak niya ang bumabalik para tapusin ang laban. Pero hindi ito simpleng paghihiganti, Rick. May mas malaki pa rito. Ipinakita niya ang isa pang dokumento. Mga bank records sa ilalim ng isang pekeng pangalan. Ngunit malinaw na konektado kay Isla. Milyon-milyong dolyar ang pumapasok at lumalabas. Lahat ay dumadaan sa mga offshore account na konektado sa isang shell corporation. Isang korporasyong kilala sa pagbili ng mga biotech company. Hindi lang ang pera ng mga Imperial ang habol niya, sabi ni Mateo. Ang patent ng asawa ko. Gagamitin niya ang galit ni Dante para makuha ang pinakamalaking premyo. Naintindihan na niya ngayon. Si Dante ay isa ring biktima, isang marioneta sa mas malaking laro ni Isla. Ngunit hindi iyon nakabawas sa kasalanan nito. Tumayo si Mateo at kinuha ang kanyang jacket. Nagkatinginan sila ni Ricardo. Walang salitang kailangan. Oras na, sabi ni Mateo. Pumunta siya sa kanyang safe at binuksan ito. Sa loob, kinuha niya ang kanyang baril at ilang magazine ng bala. Habang isinusuot niya ang kanyang holster, napatingin siya sa isang maliit na litrato na nakadikit sa pinto ng safe. Litrato ni Amara noong bata pa ito, nakangiti at walang kamuwang-muwang sa mundo. Malapit na si Papa, anak, bulong niya. Umalis sila ng apartment. Habang nasa sasakyan, tumunog ang cellphone ni Mateo. Isang text message mula sa kanyang impormante
na nakabantay malapit sa bodega. May dumating. Isang van, mga lalaking may armas. Nagkatinginan sila ni Ricardo. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. "Bilisan mo, Rick," sabi niya. "Nauubusan na tayo ng oras." Mula sa malayo, tanaw na nila ang abandonadong bodega. Dumidilim na. Kinuha ni Mateo ang kanyang binocular at tiningnan ang lugar. Nakita niya ang van na nakaparada sa gilid. Nakita niya ang dalawang lalaking nagbabantay sa labas, halatang mga propesyonal. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ito na yon. Ang unos ay hindi na papalapit. Nandito na. Nagsimula ito bilang isang mahinang kirot sa kanyang likuran. Isinawalang bahala ito ni Amara. Marahil ay dahil lang sa matagal na pagkakaupo o sa malamig na sahig. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang kirot. Mas malakas na ngayon. Isang matinding paghilab na nagmula sa kanyang likod at gumapang papunta sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Napasinghap. Hindi pa pwede. Masyado pang maaga. Ngunit ang kasunod na paghilab ay mas malakas pa, mas masakit, at mas malapit ang pagitan. Walang duda. Nagsisimula na siyang manganak. "Tulong ang maulong." Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at takot. "Isla! Dante! Tulungan ninyo ako!" Ang pinto ng bodega ay bumukas at pumasok si Isla. Ang mukha nito ay kalmado. Walang bakas ng pag-aalala na para bang inaasahan na niya ito. "Masyado kang maingay," sabi ni Isla. Dahan-dahang lumalapit. "Manganganak na ako," sabi ni Amara. Hirap ng huminga. Kailangan kong pumunta sa ospital. Parang awa mo na." Inaasahan ni Amara na makakakita siya ng kahit kaunting pag-aalala o awa sa mga mata ni Isla. Ngunit wala. Ang nakita niya ay isang bagay na mas nakakatakot. Kasiyahan. Tumawa si Isla, isang tawang malamig at walang kaluluwa. Umupo ito sa isang silya sa tapat niya. Ipinagkrus ang mga binti at tiningnan siya na parang isang interesanteng palabas. Ospital? Pag-uulit nito. Bakit pa? Nandito na ang lahat ng kailangan natin. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba talaga hahayaan kitang umalis dito nang basta-basta, dala-dala ang susi sa bilyon-bilyong dolyar? Sabi ni Isla na para bang kinakausap ang isang batang walang muwang. "Nagpadala na ako ng doktor. Isang doktor na marunong sumunod sa utos." Isang panibagong bugso ng sakit ang naramdaman ni Amara. Mas matindi kaysa sa mga nauna. Napasigaw siya. Kasabay ng sakit na pisikal ay ang sakit ng katotohanan na unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Hindi mo gagawin to." Umiiyak na, sabi ni Amara. "Si Dante, hindi siya papayag dito." Sa pagbanggit sa pangalan ni Dante, mas lalong lumapad ang ngiti ni Isla. Si Dante," sabi nito na may halong pagkaawa. "Ang kawawang prinsipe na naghahanap ng hustisya. Sa tingin mo ba talaga lahat ng ito ay para sa kanya?" Tumayo si Isla at nagsimulang maglakad-lakad sa paligid ni Amara na parang isang mangangasong pinaglalaruan ang kanyang biktima. "Si Dante ay isang mangmang na pinaniwala ko." Pag-amin ni Isla, ang boses ay puno ng pagmamataas. Isang perpektong kasangkapan, puno ng galit, bulag, sa katotohanan. Ibinigay ko lang sa kanya ang kwentong gusto niyang marinig, na ang tatay mo ang may kasalanan sa lahat. Madali siyang naniwala dahil mas madaling manisi ng iba kaysa tanggapin na mahina ang sarili niyang pamilya. "Sinungaling," sigaw ni Amara, kahit na ang bawat salita ay nagpapahirap sa kanyang paghinga. "Ako ba ang sinungaling?" Huminto si Ayla sa kanyang harapan. "Ang totoo, Amara, ang tatay ko ang tunay na utak sa likod ng pagbagsak ng mga Imperial at ng mga De La Vega. Siya ang kumuha ng lahat ng pera. At ako, bilang kanyang mapagmahal na anak,
ay nandito para tapusin ang kanyang nasimulan. Ang huling piraso ng puzzle ay nalaglag na. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabura at ang natira ay isang nakakatakot na katotohanan. Ang plano ko ay simple lang, pagpapatuloy ni Ayla. Kapag naipanganak mo na ang bata, kukunin namin ang DNA sample, bubuksan ang vault, at kapag nakuha ko na ang patent, wala nang silbi ang isang ina na maraming alam at ang isang ama na puno ng pagsisisi. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Nauunawaan na niya. Papatayin sila. Papatayin sila ni Isla, siya, si Dante at ang kanilang anak. Ito na ang dulo. All is lost. Walang pag-asa. Walang makakatulong sa kanila. Mamamatay sila sa malamig at maruming bodega na ito. Napatingin siya sa kisame. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na para sa sarili niya. Para sa anak niya. Ang anak niyang hindi man lang masisilayan ng mundo. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang pinto ng bodega ay bumukas. Pumasok si Dante. Sa isang kamay, hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen nito ay nakailaw at halatang may kausap. Ngunit ang itsura ng kanyang mukha ang nagpatigil sa mundo ni Amara. Ang galit ay nawala. Ang paghihiganti ay nabura. Ang natira ay isang mukha ng matinding pagkabigla, pighati at pagkakanulo. Nakatayo siya sa labas. Narinig niya ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay mas mabigat pa kaysa sa papalapit na unos sa labas. Binasag ito ng isang mahinang tunog, ang pagbagsak ng cellphone mula sa kamay ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Isla, ngunit ang nakikita niya ay hindi na ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, kundi isang halimaw na nagkubli sa loob ng maraming taon. Ang bawat salita, bawat payo, bawat pag-aalala na ipinakita nito sa kanya noon ay bumalik na parang mga lason. Dante, nagsimulang magsalita si Isla. Ang pagkagulat ay bakas sa kanyang mukha, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Narinig mo, hindi ito isang tanong. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Dante. Isang salitang puno ng bigat, ng pirapirasong tiwala, ng isang buong buhay na binuo sa isang kasinungalingan. Bakit? Tumawa si Isla, isang tawang mapakla. Dahil sa mundong ito, Dante, may mga taong ipinanganak para maging tupa at may mga taong tulad ko na ipinanganak para maging lobo at matagal na kitang ginawang tupa. Sa isang iglap, isang matinding sakit at galit ang pumalit sa pagkagulat ni Dante. Hindi galit para kay Mateo de la Vega, kundi galit para sa sarili niya. Sa kanyang naging pagkabulag, ngunit wala ng oras para sa pagsisisi. Isang matinding pag-aray mula kay Amara ang nagpabalik sa kanilang lahat sa kasalukuyan. Nakahandusay ito sa sahig, namimilipit sa sakit. Ang bata, bulong ni Dante. Ang sandaling iyon ng pag-aalala, sa mukha ni Dante ang naging hudyat para kay Isla. Alam niyang nawala na ang kontrol niya sa lalaki. Boom! Isang malakas na pagsabog mula sa likurang bahagi ng bodega ang yumanig sa buong lugar. Sinundan ito ng sunod-sunod na putok ng baril. Layuan mo ang anak ko. Isang sigaw ang umaling-aungaw. Si Mateo de la Vega kasama si Ricardo ay sumugod papasok mula sa butas na ginawa ng pagsabog. Naging magulo ang lahat. Ang mga tauhan ni Isla na nagbabantay sa labas ay pumasok na rin, nakatutok ang mga baril. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nakita ni Dante, si Amara. Tumakbo siya papunta rito, hindi alintana ang mga nagliliparang bala. Amara, kaya mo yan, sabi niya. Hinahawakan ang kamay nito, ngunit bago pa man niya ito maitayo, isang malamig na bagay ang tumutok sa ulo ni Amara. Si Isla, hawak-hawak nito ang isang baril at ginagawang panangga si Amara.
Isang galaw pa at tatapusin ko na ang lahat ng ito. Sigaw ni Isla, ang mga matay nag-aapoy sa desperasyon. Huminto ang lahat. Si Mateo, na nakikipagbarilan, ay napahinto. Si Dante ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Isla, wag mong gawin to. Pakiusap ni Dante. Ako ang kalaban mo, hindi sila. Pare-pareho lang kayo. Sigaw ni Isla. Mga sagabal sa plano ko. Habang ang tensyon ay nasa kasukdulan, isang milagro ang nangyari sa gitna ng panganib. Isang malakas na pag-iyak ng isang sanggol ang pumuno sa buong bodega. Sa kabila ng sakit, ng takot at ng kaguluhan, nailuwal ni Amara ang kanyang anak. Isang maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang tunog na yon ay tila nagpabago sa lahat. Para kay Mateo, iyon ang tinig ng kanyang apo. Para kay Dante, iyon ang tinig ng kanyang anak. Hindi isang susi, kundi isang buhay na simbolo ng kanyang pagkakamali at posibleng pag-asa. Ngunit para kay Isla, iyon ang tunog ng kanyang tagumpay. Nandyan na ang susi! Sigaw niya. Ngunit ang kanyang atensyon ay nahati. Ang isang segundo ng kanyang paglingon sa sanggol ay ang tanging pagkakataong kailangan nila. Sa isang iglap, itinulak ni Dante ang sarili niya paharap. Ginamit ang kanyang katawan bilang panangga para kay Amara at sa bata. Kasabay nito, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Mas malakas kaysa sa lahat. Galing ito sa baril ni Mateo. Tinamaan si Isla sa balikat. Nabitawan nito ang baril at napasigaw sa sakit. Agad siyang sinunggaban ni Ricardo at ng mga pulis na kasunod na pumasok. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig na lamang ay ang pag-iyak ng sanggol. Dahan-dahang gumalaw si Dante. May dugo. Ngunit hindi galing sa kanya. Galing ito sa isang galos sa braso ni Amara. Ligtas sila. Lumuhod si Dante sa harap ni Amara. Napagod na pagod ngunit yakap-yakap ang kanilang anak. Tumingin siya sa maliit na mukha ng sanggol. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, totoong mga luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Luha ng pagsisisi. Lumapit si Mateo. Ang baril ay nakababa na. Tiningnan niya si Dante, hindi na may galit, kundi may pagkaawa. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak at apo. Sa gitna ng mga nagkalat na gamit, ng amoy ng pulbura at ng anino ng pagkakanulo, isang bagong buhay ang nagsimula. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang huling desperadong sigaw ang narinig nila. Kung hindi ito mapupunta sa akin, walang makikinabang dito. Si Ayla, kahit may tama ng bala, ay nakawala sa pagkakahawak ni Ricardo. Dinampot niya ang isang piraso ng bakal at tumakbo, hindi papunta sa kanila, kundi papunta sa isang lumang tangke ng gasolina sa gilid ng bodega. Ihahampas na niya ito. Lahat ay napasigaw. Isang putok ng baril ang muling umaling-awngaw, mas malapit at mas malinaw kaysa sa mga naun. Hindi ito tumama sa tangke ng gasolina. Tumama ito sa binti ni Isla. Napaluhod ito sa sakit. Ilang pulgada na lang ang layo mula sa tangke. Ang piraso ng bakal ay nahulog mula sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, napalibutan na siya ng mga pulis. Ang kanyang pagtatangka ay tapos na. Ang lahat ay napatingin sa pinanggalingan ng putok. Nakatayo roon si Dante. Hawak ang baril na nakuha niya mula sa isa sa mga tauhan ni Isla. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Niligtas niya sila. Sa huling pagkakataon. Makalipas ang ilang buwan, ang hangin ay amoy alat at kalayaan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay musika sa pandinig ni Amara. Nakaupo siya sa buhanginan. Karga-karga ang isang munting anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Si Lucio, ang kanyang liwanag. Tumingala siya at nakita ang kanyang ama, si Mateo, na nagpapalipad ng saranggola kasama ang ilang mga bata
sa di kalayuan. Ang mga kulubot sa mukha nito ay naroon pa rin. Ngunit ang bigat na dala ng mga ito ay tila nabawasan. Ngayon, siya ay isa na lamang lolo, isang mapagmahal na ama. Maraming nangyari sa loob ng ilang buwan. Si Isla Velez at ang kanyang ama ay parehong nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa maraming kaso. Kabilang na ang kidnapping, attempted murder, at corporate fraud. Si Dante Imperial ay umamin sa lahat ng kanyang kasalanan. Dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa mga awtoridad at sa kanyang ginawa para iligtas sina Amara, binigyan siya ng mas magaan na sentensya. Bago siya pumasok sa kulungan, nagkaroon sila ng isang huling pag-uusap. Nakatayo sila sa isang maliit na silid sa istasyon ng pulis. Walang galit sa pagitan nila, tanging isang mabigat na kalungkutan. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi, Amara, sabi ni Dante, ang mga matay puno ng pighati. Nabulag ako ng galit. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Tumingin si Amara sa kanya. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking, sa huli, ay nagpakita ng isang anino ng kabutihan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Dante. Mahinang sagot niya. Para sa akin ito, para makalaya ako, at para sa anak natin. Tumango si Dante, tinatanggap ang katotohanan. Maging mabuti kang ina sa kanya. At ikaw, sabi ni Amara, maging mabuti kang tao kapag nakalaya ka na. Iyon ang kanilang pamamaalam. Walang pangako ng pagbabalikan. Tanging isang pagtatapos na kailangan nilang pareho. Ang patent ng kanyang ina ay ligtas na. Sa tulong ng mga abogado, itinatag ni Amara ang isang foundation. Ang Althea's Light Foundation ay nakatuon sa pagbibigay ng lunas sa mga may sakit na neurodegenerative disorder, lalo na sa mga walang kakayahang magbayad. Ang mana na naging sanhi ng kasakiman ay naging isang instrumento ng pag-asa. Isang araw, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa kulungan, galing kay Dante. Sa loob, may isang pirasong papel, isang pahina, mula sa diary ng kanyang ina, ang nawawalang pahina. Nahanap ito ni Dante sa mga gamit ni Isla. Ang pagtataksil ng mga De La Vega ay isang kasinungalingan, sulat ni Cecilia sa nanginginig nitong kamay. Sinabi sa akin ni Mr. Velez, si Mateo ay isang mabuting tao, ngunit natatakot ako. Sinabi ni Velez na sasaktan niya ang aking pamilya kung magsusumbong ako. Dante, anak, kung nababasa mo ito, huwag kang magtitiwala. Ang huling salita ay nabura na ng panahon. Ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. Kahit pala sa huli, biktima rin ang ina ni Dante. Naramdaman niya ang paggalaw ni Lucio sa kanyang mga braso. Nagmulat ito ng mata at ngumiti sa kanya. Sa ngiting iyon, nakita ni Amara ang kanyang kinabukasan. Isang kinabukasan na malayo sa mga kasinungalingan at anino ng nakaraan. Tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Tinitigan niya ito ng isang segundo. Maaaring ito ay isang tao mula sa nakaraan. Maaaring ito ay isang bagong kabanata. Ngunit hindi na mahalaga. Ngumiti siya at pinatay ang tawag. Tumayo siya, dala-dala ang kanyang anak. Sinalubong niya ang kanyang ama na papalapit. Magkasama, ang tatlong henerasyon ay naglakad sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Hindi na siya ang prinsesang naghihintay sa isang perpektong fairy tale. Siya si Amara Cruz, isang ina, isang anak, isang babaeng nakahanap ng sariling lakas, at sa wakas, malaya na siya.